dalawang tulog na lang, Valentine's Day na. Pero ayon po sa isang survey, record low o pinakamababa sa loob ng 2 dekada ang porsyento ng mga sinurvey na nagsabing masayang-masaya sila sa kanilang love life. Pinusuhan po yan sa Barangay Saksi Online ni Mark Salazar. Biro ng iba may 3 raw na relationship status. Single, taken, at taken for granted. Si Ivo may karir na, may masayang love life pa. Give and take lang. Ayun, unawaan. Para walang away masyado. At kung may away man, Ayusin din. Sa mga sinurvey ng SWS o Social Weather Stations nitong December 2024, 46% ang nagsabing very happy sila sa kanilang love life. Pinakakokonti raw sa nakalipas na 2 dekada. Nagiging trendy naman ito sa iba't ibang mga bansa na kung saan yung kada individual nagiging career-oriented muna. 36% ang nagsabing pwede pa silang maging mas masaya sa love life at wala raw love life ang 18% sa mga sinurvey. Tinanong namin ng mga kapuso online, masaya ba ang inyong love life? Ang isang netizen, nasa road to 11 years na raw kasama ang partner na pogi, masipag at marespeto, habang ang isa pa ikinasal na sa kanyang first girlfriend. May nagsabi namang sa una lang daw masaya, may nagsisisi na raw, at may isang super stressed. Sabi ng iba pa, mas masaya raw kung maraming pera at pag bumaba ang presyo ng bigas. Ang ibang netizens, masaya kahit walang love life. Sabi ng isa, more on self-love. Si Jessie kahit iniinda ang usok, init at pagod sa trabaho bilang street sweeper, nagagawang asikasuhin daw ang mga anak at asawang may sakit. Ang paraan niya para ipakita ang pagmamahal, pasok sa acts of service, isa sa 5 love languages base sa konsepto ng American author na si Gary Chapman. Sa survey ng SWS, pinakamarami o 67% ng mga Pilipino ang nagpaparamdam ng acts of service o yung paglilingkod o serbisyo. Hindi nakatakataka ayon sa isang sociologist dahil dati nang pinupuri ang Pilipinong marunong manilbihan. Kasi before, may ligawan session doon itatawag paninilbihan kung saan yung lalaki magiging present sa family, tumutulong siya kasi nakikita yung kung anong ugali mo, kung gaano ka ka-patient, kung tutunay ba talagang pagmamahal. Tig 51% naman ang mga nagpapahayag ng pagmamahal o papuri o words of affirmation at yung mga nagbibigay ng oras o quality time. Through sweet messages and then gifts, ganun. Words of affirmation. 33% ng mga Pilipino ang idinadaan ng pagmamahal sa regalo. Bibigyan ng regalo, minsan. Pag may kayang budget. Siguro, grocery. Mas importante kasi yun kaysa sa bulaklak. Para po mas practical kaysa po bulaklak. Mas makakain po ng pamilya, mas kailangan po ng pamilya ang bigas, ulam. Pinakamababa naman o 29% ng mga Pilipino ang touchy. Halimbawa, ma-holding hands, maakbay, yakap o halik at iba pa. Hindi yung masyadong PDA, masyadong ganyan. May paggalang kasi tayo, marunong yan tumingin ng nasa paligid niya. Marunong yan tumingin ng nararamdaman ng ibang tao. Hawakan yung kamay nung girl or nung guy. Teka muna, baka naiilang siya, baka hindi niya gusto. So, medyo magaan tayo pagdating sa physical touch. Wala naman talagang iisang formula para sa isang happy love life kasi magkakaiba naman talaga tayo ng love language. Tapos magkakaiba pa yung mga taong tatanggap nito. Para naman sa mga singles ngayong Valentine's Day, muling patunayan na pwede ang happy love life kahit walang kapares. Lalo na kung tagumpay ka naman sa self-love, di ba? Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Pinadalhan na ng abiso ng COMELEC ang ilang kandidatong lumabag umano sa mga regulasyon kaugnay sa campaign materials. At nakabantay rin ng COMELEC sa mga nag-aalok umano na imanipula ang mga balota gamit ang invisible ink. Saksi, si Sandra Aguinaldo.
Matapos pagbabaklasin ang kanilang campaign materials na mali ang sukat, wala sa tamang lugar at hindi biodegradable, sinimula ng padala ng COMELEC ng notice ang mga lumabag sa kanilang regulasyon. Kasama sa kanila, mga senatorial candidates na hindi pinangalanan. Mga 5 po ang mga senatorial candidates na talaga namang consistently sa bawat rehiyon ay nakita namin na initially mga violators. Tigil muna sa pagbabaklas ang COMELEC pero aabisuhan ang mga kandidato na meron silang 3 araw para magbaklas kung ayaw nilang maharap sa election offense o disqualification. Binalaan din ang mga tumatakbo sa eleksyon laban sa sindikatong nagsasabing kayang magpapanalo ng kandidato. May naaresto ng 3 nag-alok umano ng ganitong serbisyo kapalit ng 90 million pesos. Sabi ng COMELEC, may nag-aalok pang mamanipulahin ng balota gamit ang umunoy invisible ink. Hindi yan totoo ayon sa COMELEC. Madami pa po yan. May mga finoward nga po kong picture sa National Bureau of Investigation. At meron po sa Mindanao, 2 babae pa ang nag-iikot dyan. Meron din po dito sa NCR. Meron din po dyan sa may bandang area ng Visayas na umiikot. So kung yan ay magkakasama, hindi pa po natin alam. Ayon sa COMELEC, maayos naman daw ang pagsisimula ng eleksyon sa buong bansa kahapon. Ganyan din ang naging obserbasyon ng PNP. Nanumpa naman ngayong araw ang bagong talagang COMELEC Commissioner na si Attorney Noli Pipo, dating COMELEC Ilocos Region Director. Kasama na si Pipo sa unbanked session ng COMELEC kanina, pati ang bagong appoint din na si Attorney Dorina Tagaro Kasingal. Pwede na silang magsilbi habang hindi nakasesyon ng Kongreso, pero dadaan pa rin kalaunan sa Commission on Appointments kapag may sesyon na. 5 na sa 7 COMELEC commissioners ang appointee ni Marcos. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Abot binti ang baha sa ilang bahagi ng Kasiguran, Aurora, bunsod ng magdamag na pag-ulan. Pinasok ng tubig ang ilang bahay at ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan ngayon sa Aurora. Umiiral din sa bansa ang Amihan, Easterlies at Intertropical Convergence Zone. Sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin bukas na umaga ang silangang bahagi ng Luzon at Visayas, pati na ang malaking bahagi ng Mindanao. Mas malawak na ang pag-ulan sa hapon kabilang sa Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon at Bicol. Sa Metro Manila, may tsansa rin ng ulan sa hapon at gabi. At ayon din sa Pag-asa, patuloy na lumalayo sa bansa ang low pressure area na namuo kahapon malapit sa Pilipinas. Lumiit na rin ang posibilidad nitong maging bagyo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility. 179 million pesos ang inalaang pondo ng Japan sa proyektong makatutulong para mapalakas ang internet connection sa mga liblib na lugar sa Pilipinas. Saksi si JP Soriano. Sa malalayo at liblib na bahagi ng Pilipinas, mahina o madalas walang cellphone signal. Kaya matagal lang pinagsisikapan ng University of the Philippines, Department of Information and Communications Technology o DICT na ma-develop ang Open RAN o Open Radio Access Network, isang sistema na magpapababa sa presyo ng telecommunication services, magpapabilis ng internet speed, at makapagbibigay ng internet connection sa malalayong probinsya para pondohan ang pag-aaral at pagbili ng bagong gamit. Nagbigay ang Japan ng 444 million yen o 179 million pesos. Enhancing the competitiveness between the various providers of the services and lowering the costs of the networks, and which will also encourage the creativity among the service providers. Dati na rin sinabi ng Amerika na suportado rin nila ang proyekto. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, marami mang ipinatutupad na bagong pulisiya si US President Donald Trump. Naniniwala ang Pilipinas na patuloy na susuportahan ng Amerika ang military at maritime defense security ng Pilipinas. And I hope to meet Secretary Rubio this week in the Munich Security Conference where we can further discuss our cooperation. I think we also note the meeting of the Prime Minister of Japan with President Trump, where they, in their statement, also reaffirmed the cooperation ongoing now in our region. Nais din daw klaruhin ng gobyerno ng Pilipinas kung ano-anong programa ang apektado ng aid freeze mula sa US aid program ng Amerika. It's always been an important
form of assistance. But of course, it's the U.S. sovereign right to decide how to undertake their programs. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Nag-ala fountain ang pagbuga ng lava ng Bulkang Kilauea sa Hawaii sa Amerika na umabot sa taas na 100 metro. Ika-siyam na pagputok ito ng bulkan mula na mag-alboroto ito noong Disyembre ng 2024. Sa Italy naman, naghalong apoy at yelo sa pagputok ng Mount Etna, ang pinakamataas na bulkan sa buong Europa. Ayon sa mga volcanologists, subterminal eruption ang nangyari dahil hindi main crater ang nagbuga ng lava. At dito naman sa Pilipinas, pasado alas 8 ngayong gabi, nagkaroon ng minor phreatic eruption sa Bulkang Taal na tumagal ng 3 minuto. Naka-alert level 1 pa rin ang bulkan. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.